Ang kasalukuyang katawan ni Orochimaru, si Ginyomaru, ay nagsimulang tanggihan siya, kaya nagsimulang umubo ito ng dugo at naisip na simulan na ang kanyang living corpse reincarnation. Kinuha ni Kabuto ang mga lumang ninja info cards mula pa noong Chunin exams 3 taon na ang nakalipas. Naalala ni Orochimaru noong una niyang nakita si Sasuke sa Forest of Death kung saan nilunok niya ang scroll ni Sasuke at pinilit pa itong saksakin ang sarili sa hita gamit ang kanay. Doon niya naisip na perpektong katawan si Sasuke para sa kanya nang makita niyang ginamit ni Sasuke ang Sharingan at pinagsama ang manipulating windmill triple blades at fire release. Dragon fire technique para sunugin siya habang gamit ang katawan ni Shior. Naalala rin niya nang ibigay niya ang Cursed Seal of Heaven kay Sasuke at nang makasalubong niya si Anko pagkatapos noon. Nagpatuloy ang pagbabalik tanaw ni Orochimaru sa laban ni Sasuke kay Yoroi Akado, kung saan sinubukan ni Yoroi na gamitin ang chakra engravings para palabasin ang sumpa ni Sasuke. Pero sa lakas ng loob ni Sasuke, napigilan niya ito at ginamit ang Lion Combo para talunin si Yoroi. Sabi ni Kabuto, doon na nagdesisyon si Orochimaru na manatili at panoorin ang natitirang laban sa exam, at tama lang daw ito dahil malaki ang naging improvement ni Sasuke sa susunod niyang laban kay Gaara kung saan ginamit na niya ang Chidori. Habang patuloy na inuubo ni Orochimaru ang dugo niya, nagpaalam si Kabuto para kumuha ng gamot. Sa isip ni Kabuto, si Orochimaru lang ang tanging tao na hindi niya kailanman tatalikuran at palaging paglilingkuran. Naalala niya ang pag-atake ni Orochimaru sa Konoha. Kung paanong napatay nito ang 3rd Hokage at 4th Case Cage, at kung paanong nakipaglaban ito sa parehong sina Jiraiya at Tsunade. Sa Konoha naman, sinabi ng isang Anbo kay Tsunade na nawala ang team na ipinadala sa lawa at wala na roon ang Three Tails, kaya nagpadala siya ng panibagong grupo. Samantala, naalala ni Sasuke kung paano napakagaling ni Itachi sa Shuriken Jutsu at nagawa nitong tamaan ang lahat ng target. Gamit ang Chidori Current, tinapos din ni Sasuke ang lahat ng kanyang target. Satisfied siya sa progress niya at dumiretso sa silid ni Orochimaru. Gamit ang Chidori Sharp Spear, sinaksak niya ang pinto para tamaan ang puso ni Orochimaru. Nasalag ito ni Orochimaru gamit ang braso niya at humanga sa galing ni Sasuke sa Shape at Nature Transformation. Habang pinapasok ni Sasuke ang espada niya sa pinto, sinabi niyang wala nang maituturo si Orochimaru sa kanya. Inamin ni Sasuke na dati ay handa siyang ipagamit ang katawan niya, pero ngayong mas malakas na siya, wala na siyang balak ibigay ito. Alam daw niya na ang habol lang ni Orochimaru ay ang kapangyarihan ng Uchiha Clan at ang Sharingan. Dahil hindi nito matalo si Itachi, pinili na lang nito ang baby ng Uchiha Clan. Idinagdag pa niya na kadiri ang mga eksperimento ni Orochimaru sa tao at ang pag-inom ng mga kung anong gamot para guluhin ang kalikasan. Sa tingin niya, pathetic ang ginagawa ni Orochimaru para lang maging malakas gaya ng mga Uchiha. Para sa kanya, si Orochimaru at iba pang tinatawag na henyo ay average lang kapag inihambing sa talento ng Uchiha. Dahil sa galit, ipinakita ni Orochimaru ang tunay niyang anyo at sinubukang agawin ang katawan ni Sasuke. Pero pinutol ni Sasuke ang lahat ng ahas na gumapos sa kanya. Ginamit niya ang second stage ng Cursed Seal at sinabi kay Orochimaru na parang ahas ito na gustong lumipad at kaya pinalaki ang isang inakay sa sariling pugad, pero ang inakay ay naging agila na ngayon ay siya pang mangangain sa ahas. Mula doon, umatake si Orochimaru kay Sasuke dala ng matinding galit. Habang nakikipaglaban si Sasuke kay Orochimaru sa tunay nitong anyo gamit ang second stage ng Cursed Seal of Heaven, naalala ni Orochimaru ang kanyang nakaraan. Bata pa siya noon nang makakita siya ng balat ng puting ahas na pinaghubaran, kaya tinanong niya ang kanyang guro na si 3rd Hokage Hiruzen Sarutobi kung ano ang ibig sabihin nun. Sabi ni Hiruzen, bihira raw ang balat ng puting ahas at itinuturing itong swerte at simbolo ng bagong simula, posibleng ibig sabihin daw nito na muling isisilang ang kanyang mga magulang. Lumipas ang mga taon, habang nasa isang mission, nasaksihan niya ang pagkamatay ng kapatid ni Tsunade na si Noaki. Dito niya naisip na ang maikling buhay at kahinaan ng tao ay isang sumpa, kaya nagsimula siyang maghanap ng paraan para buhayin muli ang mga patay. Hindi nagtagal, naging apprentice niya si Anko na nakapansin sa balat ng puting ahas na itinatago niya. Sinabi niya kay Anko na hindi lang basta pagbuhay sa patay ang pinag-e-eksperimentuhan niya, kundi pati na rin ang pagpapagaling at regeneration. Sa mga panahong iyon, nakita rin niya kung gaano kagaling si Itachi Uchiha gamit ang kanyang Sharingan. Dito siya nagsimulang magnasa sa kapangyarihan ng Kekkei Genkai ng Uchiha Clan. Nang makakita siya ng mga scroll mula sa isang lumang aklat, napagtanto niyang imposibleng matutunan ang lahat ng Forbidden Jutsu sa isang buhay lang. Kaya nag-focus siya sa pagmaster ng Living Corpse Reincarnation para makamit ang immortalidad. Pero nahuli siya ni 3rd Hokage habang gumagawa ng eksperimento sa mga bangkay. Kaya tumakas siya mula sa Konoha, hindi bago nakipaglaban kay Jiraiya.
Matapos makatakas kay Jiraiya, sumali si Orochimaru sa kilabot na grupong Akatsuki. Laking tuwa niya nang malaman na ang bagong kasapi sa grupo ay si Itachi mismo. Sinubukan niyang gamitin ang transference technique para agawin ang katawan ni Itachi, pero bigla siyang natrap sa genjutsu ng Sharingan. Sa loob ng demonic illusion, shackling stakes technique, pinutol ni Itachi ang kaliwang braso ni Orochimaru bago pa ito makaporma. Sinabi rin ni Itachi na wala siyang jutsu na hindi kayang basahin ng Sharingan. Dahil dito, umalis si Orochimaru sa Akatsuki at naghintay na lang ng tamang oras hanggang sa dumating si Sasuke na sa tingin niya ay magiging bago niyang katawan. Sa kasalukuyan, nagawa ni Sasuke na tagpasin gamit ang espada ang anyong ahas ni Orochimaru. Nagtaka siya kung tapos na ba ang laban at tinawag itong nakakadismaya. Habang unti-unting nawawala ang curse mark niya, biglang tumawa si Orochimaru at nilason si Sasuke gamit ang usok mula sa katawan niya. Dahil nanghihina na si Sasuke, sinimulan na ni Orochimaru ang kanyang immortality jutsu para sa wakas ay maaga ang katawan nito. Habang abala si Kabuto sa paghahanda ng gamot, napansin niyang wasak na ang pinto ni Orochimaru. Sumilip siya sa loob at nakita si Sasuke na nakatayo at isang puting ahas ang nasa sahig. Nagtaka siya kung si Sasuke pa ba yun o si Orochimaru na. Pero ginamit ni Sasuke ang Sharingan para ipakita kay Kabuto kung ano talaga ang nangyari. Habang nasa mental na mundo na nilikha ni Orochimaru para agawin ang katawan ni Sasuke, nagawa ni Sasuke na baliktarin ang epekto ng jutsu gamit ang kanyang Sharingan. Unti-unting gumuho ang paligid habang inulit ni Sasuke ang sinabi ni Itachi noon na kayang-kaya ng Sharingan niyang basagin ang anumang jutsu ni Orochimaru. Tapos, inabsorb ni Sasuke ang mga natira kay Orochimaru. Gulat na gulat si Kabuto nang makita niyang tuluyan nang nawala si Orochimaru. Samantala, si Sasuke ay lumabas ng hideout na may nakakalokong ngiti sa mukha. Sa Konoha, habang pinagmamasdan ang dugong pulang paglubog ng araw, naramdaman ni Naruto, Tsunade at Jiraiya na parang may hindi magandang mangyayari. Sa isang mission, nakarinig si Anko ng kaluskos at biglang naghagis ng kanay sa direksyon ng ingay. Tinamaan at napatay niya ang isang puting ahas. Habang naaalala si Orochimaru, hinawakan niya ang kanyang cursed seal. Sa parehong oras, naglalakad sina Itachi at Kisame nang mapansin ni Itachi ang kulay dugo na paglubog ng araw. Noong nakaraan, sinabi ni Sasuke kay Suigetsu Hozuki, isang preso ni Orochimaru, na palalayain niya ito balang araw. Pagkatapos patayin ni Sasuke si Orochimaru, tinupad niya ang pangako niya at pinalaya si Suigetsu mula sa tangke ng tubig. Pagkalaya ni Suigetsu, sinabi ni Sasuke na siya ang unang miyembro ng team na bubuuin niya, kasama si Karen ng Southern Hideout at si Jugo ng Northern Hideout. Wala sa mood si Suigetsu na sumali sa una, pero pumayag siya basta tutulungan siya ni Sasuke na hanapin ang Kubakara Bocho, ang espadang pagmamayari dati ni Zabuza Momochi ng 7 Ninja Swordsmen of the Mist, dahil ang team ni Sasuke raw ang tumalo kay Zabuza. Pumunta sina Sasuke at Suigetsu sa Land of Waves, at napansin ni Sasuke na ang pangalan ng tulay doon ay Great Naruto Bridge. Tinanong ni Suigetsu kung malakas ba talaga si Zabuza, at naalala ni Sasuke ang unang tagpo nila nito, pati ang pagkakataong natrap ni Zabuza si Kakashi sa water prison technique. Nagising si Sasuke mula sa kanyang pag-iisip dahil kay Suigetsu, at tahimik na lang siyang tumawid sa tulay papuntang Nayon. Halos magkagulo pa sila ng isang bastos na villager. Pagpunta nila sa libingan ni Zabuza at Hako, nadiskubre nilang nawawala ang Kubakara Bocho na inilibing ni Kakashi kasama ni Zabuza. Sa isang kainan sa Nayon, napansin ni Suigetsu na lahat ng babae ay kinikilig kay Sasuke. Sinabi niya sa mga babae na naghahanap ng espada si Sasuke, kaya't sinabi naman ng mga ito na alam ni Tasuna kung nasaan ang espada. Naalala ni Sasuke si Tasuna bilang tagapaggawa ng Great Naruto Bridge. Pero pagdating nila sa bahay ni Tasuna, nalaman nilang umalis na ito kasama ang apo niyang si Inari papuntang Land of Lightning at babalik lang makalipas ang isang taon. Buti na lang, may trabahador sa bahay na nagsabi kung nasaan ang espada, hawak daw ito ng isang abusadong boss na si Tenzen Daikoku. Habang naglalakad sa Nayon, muli nilang nakita ang bastos na villager, kaya tinakot ito ni Suigetsu para ibunyag ang kinaroroonan ni Tenzen. Kinagabihan, palihim na pumasok si Sasuke sa kastilyo at tinutok ang espada kay Tenzen. Nagpakilala siya bilang Suigetsu at nagbanta na bukas ay susugod siya kasama ang isang army, kaya dapat handa si Tenzen at ang mga tauhan niya. Habang pinapalakas ni Tenzen ang hukbo niya, sinabi ni Sasuke kay Suigetsu na may isa pang grupo na kalaban ni Tenzen. Sinamantala nila ito para mas madaling kunin ang espada. Nagsugal si Sasuke kay Suigetsu, dapat nilang tapusin ang laban ng walang pinapatay. Sumugod si Sasuke at tinapos agad ang kalahati ng hukbo. Nang paparating na ang natitira, biglang nawala si Sasuke at iniwan si Suigetsu na mag-isa.
Madali namang tinalo ni Suigetsu ang mga kalaban at pumasok sa mansion, pero nabiyak siya sa gitna ng bodyguard ni Tenzen na may hawak ng Kubakura Bocho. Ginamit ni Suigetsu ang hydrification technique para maging tubig at magdikit ulit ang katawan niya. Sabi niya, hindi siya kayang sakta ng mga espada. Gumamit siya ng water-release Great Water Arm para sunggaban ang espada mula sa bodyguard at lumipad ito palayo. Gusto sanang patayin ni Suigetsu si Tenzen dahil sa chismis na siya raw ang pumatay kay Zabuza, pero dumating si Sasuke at pinigilan siya. Kaya sinira ni Suigetsu ang mga haligi ng bahay para bigyan ng tsansang mabuhay si Tenzen. Nagulat si Tenzen at tinanong kung si Sasuke ba talaga yung pumatay kay Orochimaru. Natuwa si Suigetsu na kumalat na agad ang balita. Habang palis na sila sa Land of Waves, napagtanto ni Suigetsu na alam ni Sasuke na nawawala ang espada at sinadya ang lahat para masubukan ang lakas niya. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa Southern Hideout kung nasaan si Karen. Na-knockout ni Karen ang isang lalaki habang sinasabing kahit patay na si Orochimaru, wala pa rin itong karapatang magwala. Bigla niyang naramdaman ng isang malakas at nakakatakot na chakra sa paligid. Pumunta sina Sasuke at Suigetsu sa Southern Hideout, isa sa mga taguan ni Orochimaru, kung saan ang mga preso ay binabantayan ng isang tagapamahala na si Karen. Sinabi ni Sasuke kay Suigetsu na plano niyang isama si Karen sa bubuuin niyang team. Nagtanong si Suigetsu kung bakit siya bumubuo ng team at kung bakit si Karen pa ang kukunin niya, nakakairita raw ito at mahirap kausap. Sagot ni Sasuke, matagal na niyang iniisip na magbuo ng grupo para makatulong sa mga plano niya, at si Karen raw ay may kakaibang abilidad. Bago pa sila makarating, naramdaman na agad ni Karen ang chakra nila. Ginamit ni Suigetsu ang Kubakura Bocho para gibain ang pinto ng hideout at pumasok sila. Nadaanan nila ang mga preso na nagkukwentuhan kung totoo ba ang chismis na patay na si Orochimaru. Nang makita nilang wala si Orochimaru at si Sasuke lang ang dumating, unti-unti silang naniwala kahit may ilan na ayaw pa ring maniwala. Nagtagpo sina Sasuke, Suigetsu, at Karen at nagdesisyong mag-usap sa ibang kwarto. Tumanggi si Karen sa alok ni Sasuke. Sinabing ang trabaho niya ay maging tagabantay ng kulungan. Tinanong din niya kung totoo bang pinatay ni Sasuke si Orochimaru. Kinumpirma ito ni Sasuke at sinabi naman ni Suigetsu na dapat kumalat na ang balita sa loob ng kulungan. Ikwinento ni Sasuke na napansin niya ang mga bagong hukay sa labas habang papasok at napagtanto ni Suigetsu na may spy si Karen sa loob ng kulungan at pinapatay ang mga presong nagkukwento tungkol kay Orochimaru. Kaya sinabi ni Sasuke kay Suigetsu na palayain ang mga preso. Umalis si Suigetsu at biglang inilock ni Karen ang pinto, iniwan silang dalawa ni Sasuke sa loob. Sa selda, sinabi ni Suigetsu sa mga preso na palalayain sila basta ikalat nila ang balita na si Sasuke ang tumapos kay Orochimaru at pinalaya silang lahat. Agad-agad namang pumayag ang mga preso. Sa loob ng kwarto, tinanggal ni Karen ang salamin niya at biglang nag-sweet voice habang lumalapit kay Sasuke. Pumayag siyang sumama sa team. Naalala niya ang una nilang pagkikita, inutusan noon ni Orochimaru si Sasuke na habulin ang mga takas na preso, at si Karen ang inatas ang tumulong gamit ang kakayahan niyang makaramdam ng chakra. Napansin ni Karen na hindi pumapatay si Sasuke at nang tanungin niya ito, sagot ni Sasuke ay iisa lang ang gusto niyang patayin. Doon niya naramdaman ang kakaibang chakra ni Sasuke at na-excite siya. Dahil sa pagka-distract, nahulog siya sa puno pero sinagip siya ni Sasuke at pinatay ang preso na tangkang sumalakay habang si Karen ay wala sa wisyo. Habang sinasaway siya ni Sasuke na huwag masyadong dumb-aikit, biglang binasag ni Suigetsu ang pinto gamit ang water release, Great Water Arm at ang Kubakura Bocho. Sinabi ni Sasuke na tinanggap na ni Karen ang alok niya. Pero pagdating ni Suigetsu, isinuot ulit ni Karen ang salamin niya at bumalik sa pagiging soplada, sabing never pa siyang pumayag. Pero dahil wala na siyang binabantayang preso at may pagka-crush na kay Sasuke, sinabi niyang pareho sila ng direksyon kaya sasama na siya, kahit panandalian lang. Umalis na ang tatlo para puntahan ang huling miyembro ng team, si Jugo, na nakakadena sa Northern Hideout. Pumunta sina Sasuke, Karen, at Suigetsu sa Northern Hideout para kuhanin si Jugo. Binalaan sila ni Karen na si Jugo ay may tinatagong kabaliwan at nagiging mamamatay tao kapag napuno. Kinuha raw ni Orochimaru ang likido mula sa katawan ni Jugo para gamitin sa paggawa ng cursed seal. Pagdating nila sa hideout, napansin nilang wala ang mga bantay at bigla silang inatake ng isang preso na nasa second stage ng cursed seal. Pinatay na raw nito lahat ng gwardya at tinangkang atakihin si Sasuke. Pero pinatumba siya agad ni Sasuke gamit ang espada niya. Habang papasok pa lang sila sa loob, hinarang pa sila ng iba pang preso na may cursed seal din. Inutusan ni Sasuke si Suigetsu na ayusin ang mga ito pero huwag papatayin. Samantala, si Jugo ay nakaupo sa loob ng selda niya.
Naalala niya kung paano siya pinakalma noon ni Kimimaro sa gitna ng isang pagwawala at nangakong palagi siyang andyan para kay Jugo. Ngayong wala na si Kimimaro, paulit-ulit sinasabi ni Jugo na kung may lalaking pumasok sa pinto, papatayin niya. Pero kapag babae raw ang pumasok, papatayin niya rin. Habang papalapit ang team ni Sasuke sa selda, sinadya ni Karen na iligaw si Suigetsu para makasama lang si Sasuke. Siya ang nagdala kay Sasuke sa selda ni Jugo. Habang binubuksan niya ang pinto, naririnig nila si Jugo na sinasabing papatayin niya ang kahit sinong papasok, lalaki man o babae. Pagkabukas ng pinto, si Sasuke ang pumasok. Biglang nag-transform si Jugo at sinugod siya. Nag-transform din si Sasuke sa second stage ng Cursed Seal at hinarang ang atake ni Jugo. Sinabi ni Sasuke na hindi siya andoon para makipaglaban kundi para makipag-usap lang. Samantala, sa Konoha, pinatawag sina Naruto at Sakura sa opisina ni Tsunade. Nandun din si Jiraiya. Sinabi nila na pinatay ni Sasuke si Orochimaru. Naiyak si Sakura, pero si Naruto naman ay todo saya at proud na nagsabing alam niyang hindi matatalo si Sasuke. Tinanong niya agad kung babalik na si Sasuke sa Konoha, pero sabi ni Jiraiya, wala sa plano ni Sasuke ang bumalik. Pinaalala ni Sasuke kay Jugo na hindi siya andoon para makipagbakbakan, kundi para kausapin lang siya at imbitahan na sumali sa team niya. Pero sabi ni Jugo, hindi raw siya pwedeng umalis sa Northern Hideout kung wala si Kimimaro. Kaya tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-atake kay Sasuke. Sa nakaraan, si Kimimaro pala ang kumuha kay Jugo para sumama kay Orochimaru. Nangako si Kimimaro na siya ang magkokontrol sa kabaliwan ni Jugo gamit ang kanyang buto-buto powers, parang kulungan para mapigil si Jugo. Dumating si Suigetsu, at sinabi ni Karen na si Jugo ay may saltik, may topak-topak at kailangan niya si Kimimaro para maging normal. Kaya raw siya sumama kay Orochimaru ay para makahanap ng lunas sa kabaliwan niya. Habang iniiwasan ni Sasuke ang mga suntok ni Jugo, nakisawsaw si Suigetsu at hinarang ang atake gamit ang dambuhalang espada niyang Kubakarabocho. Gumanti si Jugo gamit ang transformed arm niya, pero biglang pinalo silang dalawa ni Sasuke ng jutsu niyang Binding Snake Glare spell. Tinanong sila ni Sasuke kung gusto ba nilang mamatay. Dahil dito, kumalma si Jugo at bumalik sa normal. Tumakbo siya pabalik sa selda niya, nagmamakaawang ikandado ulit ang pinto at iwanan na siya, kasi ayaw na raw niyang makapatay. Pero sabi ni Sasuke, hindi siya papatay ng tao dahil poprotektahan siya ni Sasuke, siya na raw ang magiging kulungan ni Jugo, gaya ng ginawa ni Kimimaro. Nung pinaalala ni Jugo na hindi siya aalis kung wala si Kimimaro, sinabi ni Sasuke na namatay si Kimimaro para sa kanya. Naalala ni Jugo yung huling beses na nakita niya si Kimimaro, papunta ito noon para kunin si Sasuke na magiging bagong lalagyan ng kaluluwa ni Orochimaru. Pareho lang daw silang prime host body ni Sasuke, kaya sinabi ni Kimimaro kay Jugo na parang si Sasuke na ang bago niyang anyo. Pagkatapos noon, binuksan ni Jugo ang selda at lumabas. Sa labas, sinabi ni Sasuke sa kanilang lahat na ang layunin niya ay patayin si Itachi Uchiha ng Akatsuki at gusto niyang tumulong sila sa misyon niya. Pero binigyan pa rin niya sila ng choice kung gusto ba nilang sumama o hindi. Sabi ni Karen, wala na raw siyang ibang ginagawa kaya sasama na lang siya. Binara siya ni Suigetsu, sinabing nagpapakipot lang siya pero gustong-gusto naman talaga si Sasuke. Si Suigetsu naman, sumama rin kasi gusto niyang kalabanin si Kisame at agawin ang espadang Samahada. Si Jugo, sumama na rin kasi gusto niyang makita kung anong klaseng ninja si Sasuke dahil si Kimimaro, ang best friend niya, ay tinuring si Sasuke na kanyang reincarnation. Pinangalanan ni Sasuke ang grupo nila ng Heavy o Ahas. Samantala sa Konoha, sinabi ni Jiraiya kay Naruto na hindi babalik si Sasuke sa Nayon dahil ang focus pa rin niya ay paghigantihan si Itachi. Dahil gusto pa rin ni Naruto na mahanap si Sasuke at alam niyang hinahanap ng Konoha ang Akatsuki, nagpanukala siya na ang pinaka-best na paraan para mahanap si Sasuke ay hanapin muna si Itachi. Sa isang flashback, tumakbo si Obito Uchiha papunta sa isang malawak na lugar kung saan inaabangan na siya ni Kakashi Hatake. Sermon agad si Kakashi kasi late na naman si Obito. Sabi niya, ayon sa Shinobi Rulebook, bawal ang late. Dumating si Minato Namikaze, ang sensei nila, at sinabi na may bago silang mission. Dahil bagong jonin na si Kakashi, siya ang magiging leader ng grupo, kasama niya sina Obito at Rin, habang si Minato ay may hiwalay na mission. Bilang regalo sa pagka-promote ni Kakashi, binigyan siya ni Minato ng isang Flying Thunder God Kanai. Habang si Rin naman ay may pa-medic kit na handmade. Si Obito, kali mo magdala ng gift at na-bad trip pa siya nang sabihin kahit may regalo siya, wala rin daw silbi yun. Ipinaliwanag ni Minato na panahon ng gyera at ang Iwagakure ay umatake sa Kusagakure malapit sa Land of Fire. Ang mission ng team ni Kakashi ay sirain ang Konoha Bridge para maparalisa ang kilos ng kalaban.
Si Minato naman ay lalaban sa frontlines bilang distraction. Habang nasa daan, nakita ni Kakashi si Mahiro, isang iwan ninja na nag-iespia. Napansin ni Minato na may 20 shadow clone si Mahiro. Sabi ni Kakashi, may bago siyang jutsu para dito. Ginamit niya ang Chidori at sinalpok lahat ng clone tapos tumakbo papunta sa totoong Mahiro. Pero dahil sa bilis ng Chidori, nagka-tunnel vision siya at hindi nakita na bubunot na ng espada si Mahiro. Buti na lang, dumating si Minato at nasagip siya habang palihim na nilagyan ng seal ni Minato ang paa ni Mahiro. Kahit ganun, nasugatan pa rin si Kakashi sa may kilikili. Habang ginagamot ni rin si Kakashi. Ginamit ni Minato ang Flying Thunder God technique para mag-teleport sa likod ni Mahiro at tinutukan ito ng kanay sa leeg. Umamin si Mahiro na pagkakamali niyang hindi siya umatras nung nalaman niyang si Minato pala ang kalaban ang kinatatakutang Yellow Flash ng Konoha. Tinapos siya agad ni Minato. Kinagabihan habang nakakamp, inamin ni Obito na naiinis siya na galing siya sa Uchiha clan pero parang palpak siya kumpara sa genius na si Kakashi. Kwento ni Minato, kaya raw ganun si Kakashi ay dahil sa tatay niya, si Tsukumo, ang White Fang ng Konoha na minsang sinunod ang puso at sinagip ang mga kasama kahit labag sa mission. Dahil doon, kinutya siya ng buong nayon, pati na rin ng mga mismong sinagip niya. Di niya kinaya, kaya nagpakamatay siya. Simula noon, nagbago si Kakashi, ayaw na niyang mabaigo. Kaya sobrang stricto sa rules. Kinabukasan, umalis si Minato para sa sariling mission niya. Laking gulat ng lahat nang biglang nagsabi si Obito na susuporta na siya sa bagong kapitan nila, si Kakashi. Habang patungo sila sa bridge, naispatan sila ng 2 iwan ninja. Habang ginugulo si Kakashi at Obito ng isa, pasikretong kinidnap ng isa pa si Rin gamit ang camouflage jutsu. Gusto ni Obito habulin si Rin pero pinigilan siya ni Kakashi. Sabi niya, mas mahalaga ang mission kaysa sa kasama. Hindi dapat paiiralin ang emosyon. Pero tumutol si Obito. Hindi raw siya susunod sa utos ni Kakashi. Habang naglalakad palayo, sinabi ni Obito na para sa kanya, bayani si White Fang. At oo, ang ninja raw na lumalabag sa rules ay basura, pero ang ninja na iniiwan ang kaibigan, mas mababa pa sa basura. Pagkatapos ay nagiwalay na ang dalawa. Habang tumatakbo si Kakashi sa kakahuyan papunta sa Konabi Bridge, napapahinto siya sa sakit ng sugat niya. Naalala niya si Rin na gumagamot sa kanya at si Obito na matatag na desididong iligtas si Rin kahit iwan ang mission. Unti-unting nag-iisip si Kakashi kung tama ba ang mga desisyon niya. Samantala, natunton na ni Obito ang 2 iwan ninja sa labas ng isang kuweba. Sinampal niya ang sarili niya para mag-focus, pero narinig siya sa loob ng kuweba. Si Taiseki ang sumugod kay Obito habang si Kako naman ay patuloy sa paggamit ng interrogation genjutsu kay Rin para pasukuin siya. Ginamit ni Taiseki ang hiding with camouflage technique para makalapit ng di napapansin kay Obito at muntik na siyang paslangin gamit ang kanay. Pero biglang dumating si Kakashi at sinugod si Taiseki gamit ang White Light Chakra Saber. Nakita ni Taiseki ang puting buhok at ang espada at inisip kung si White Fang ba yun, pero na-realize niyang anak lang pala ito, si Kakashi. Tinanong ni Obito kung bakit siya sinagip ni Kakashi. Habang nagtatanungan pa sila, biglang nawala si Taiseki gamit ulit ang camouflage at sinugod si Obito. Sinubukang sagipin ni Kakashi si Obito pero nasugatan siya sa kaliwang mata. Habang dumurugo, dumiretso si Taiseki kay Obito pero huli na, napatalikod si Obito at sinaksak siya gamit ang kanay. Nagulat si Taiseki at Kakashi kung paano nakita ni Obito ang kalaban at na-realize ni Obito na nagising na pala ang Sharingan niya. Gamit ang medic kit na bigay ni Rin, binendahan ni Kakashi ang kaliwang mata niya. Tapos, tumuloy na silang dalawa sa loob ng kuweba para iligtas si Rin. Sa loob ng kuweba, ginamit ni Obito ang Sharingan para sabayan si Kakashi at umiwas sa mga atake ni Kako. Nagtagumpay silang talunin ito, pero habang pinapalaya nila si Rin, ginamit ni Kako ang pagkakataon para pabagsakin ang buong kuweba. Habang tumatakas sila, nabagsakan si Kakashi ng malaking bato. Binuhat siya ni Obito at napansin niya ang isang dambuhalang tipak ng bato na pabagsak sa kanila. Itinulak niya si Kakashi palayo at siya ang nasapul, durog ang buong kaliwang parte ng katawan niya. Pagkagising ni Kakashi at Rin, nakita nila si Obito na naiipit sa ilalim ng bato. Nagsimulang umiyak si Kakashi, iniisip na kung sinamahan lang niya si Obito sa simula, baka di ito nangyari. Nagsisisi siya na kahit siya ang Jonin. Wala rin palang saysay kung hindi niya kayang protektahan ang kasama niya. Naalala ni Obito na wala pa siyang naibigay na regalo kay Kakashi. Kaya pinakiusap niya kay Rin na ilipat ang kanyang Sharingan sa kaliwang mata ni Kakashi. Pagkatapos ng transplant, sumugod si Kakashi palabas ng kuweba at sinalubong si Kako gamit ang White Light Chakra Saber.
Nang sirain ni Kako ang espada, ginamit ni Kakashi ang Chidori at pinatay si Kako. Dumating pa ang ibang Iwa ninja. Isa sa kanila ginamit ang Earth Release, tearing Earth Turning Palm at gumuho ang buong kuweba. Nakatakas si Kakashi at Rin, pero naiwan si Obito sa loob, inilibing sa mga bato. Sa huling hininga niya, malungkot siyang nagmuni-muni dahil ngayon lang sila naging okay ni Kakashi, at hindi man lang niya nasabi kay Rin na mahal niya ito. Sa labas, biglang inambush si Kakashi at Rin ng mga Iwa ninja. Sabi ni Kakashi kay Rin, tumakbo na at siya na ang bahala. Pangako niya kay Obito, poprotektahan niya si Rin kahit kapalit ay buhay niya. Sabi pa niya, mahal na mahal ni Obito si Rin at siya ang mundo nito. Habang sinasabi ni Rin na may nararamdaman din siya kay Kakashi, nagprepare na si Kakashi ng Chidori. Pero bago siya umatake, dumating si Minato at ginamit ang Flying Thunder God technique para patumbahin lahat ng kalaban. Pagkamulat ni Kakashi, tinanong niya paano siya natagpuan ni Minato. Sabi ni Minato, dahil sa kanay na binigay niya, may special mark yun na kaya niyang iteleportan. Dagdag pa niya, ikinwento ni Rin ang lahat ng nangyari. Matapos masira ang Konabi Bridge, idineklara ng Third Hokage na may dalawang bayani na isinilang sa araw na iyon, parehong may Sharingan. Binigyan si Obito ng memorial bilang ninja na namatay sa Third Shinobi World War, at si Kakashi ay nakilala bilang Kakashi of the Sharingan. Si Kisame ng Akatsuki ay nakipaglaban sa Jinchuriki ng Four Tails. Tinapatan niya ang lava release nito gamit ang sariling water release at siya ang nagwagi. Pagkatapos ng laban, nakipagkita siya kay Itachi sa isang bangin. Sabi ni Itachi, kailangan na nilang pumunta sa taguan nila agad para simulan ang pagsil sa Three Tails at Four Tails. Pagdating nila sa gubat, bigla silang tinawag gamit ang telepathy papunta sa hideout ng leader nila. Doon, tinawag ng kanilang boss ang demonic statue of the outer path at pumwesto ang mga natitirang miyembro ng Akatsuki. Bago simulan ng siling, sinabi ng leader at ni Zetsu na patay na si Orochimaru. Nag-react si Deidara, naasar siya kasi gusto sana niyang siya ang pumatay kay Orochimaru. Pero sabi ni Kisame, wala na silang pakialam doon kasi matagal nang umalis si Orochimaru sa Akatsuki, mga 10 taon na. Dagdag pa niya, ni hindi siya naapektuhan sa pagkamatay ni Hidan at Kakuzo, sabay tanong kung sino ang tumapos sa kanila. Sagot ni Zetsu, si Naruto ang may gawa kasama ang team niya. At si Sasuke Uchiha naman ang pumatay kay Orochimaru. Sinabi pa ng leader na may posibilidad na si Sasuke ay umatake sa buong Akatsuki. Dagdag pa ni Zetsu, may binuong grupo si Sasuke na ang isa sa kasama ay si Suigetsu Hozuki ng Kuregakure. Alam ng boss nila na si Sasuke ay papunta kay Itachi at si Suigetsu naman ay target si Kisame, kaya nagbabala siya sa dalawa na maghanda. Pagkatapos nun, sinimulan na nila ang pagsil ng 2 video na nakuha nila. Matapos ang siling, nag-isip si Deidara kung sino ang sunod niyang target. Gusto niyang gumanti kay Naruto dahil sinuntok siya sa mukha. Kay Kakashi dahil pinutol ang kanang braso niya, at kay Sasuke kasi kinuha nito ang pagkakataon niyang patayin si Orochimaru. Samantala, papunta naman ang grupo ni Sasuke, Team Heavy, sa isang lihim na taguan ng mga armas ng Uchiha Clan. Ang namamahala doon ay isang matandang babae na si Nekobo. Nagbigay siya ng opinyon na malungkot siya sa posibilidad na magpatayan sina Sasuke at Itachi, lalo na't kilala niya ang magkapatid mula pagkabata. Sa Konoha naman, iniisip ni Tsunade ang plano ni Naruto na hulihin si Itachi para maibalik si Sasuke sa Nayon. Sabi ni Kakashi, may naisip siyang plano at humingi ng konting oras na sila lang 3 Sannin muna ang mag-usap. Maya-maya, ginawang opisyal ni Tsunade ang Itachi Pursuit Mission. Si Kakashi ang bumuo ng 8-man squad para sa misyon. Binubuo ito ng Team 7 sa ilalim ni Yamato at Team 8 sa ilalim ng pamumuno niya. Hinati ni Kakashi ang 8-man squad sa mas maliliit na grupo. Kada grupo, may kasama silang 2 ninja dogs, maliban kay Kiba at Kakashi na may sariling pets si Akamaru at si Pakkon. Ang mission nila, hanapin ang kinaroroonan ni Sasuke o Itachi at agad i-report kapag may nakita. Samantala, si Sasuke naman ay nag-assign ng kanya-kanyang task sa mga kasama niya sa Heavy para matrace si Itachi. Dahil si Naruto ay isang Jinchuriki at target ng Akatsuki, binigyan siya ng extra proteksyon. Kasama niya si Yamato, si Hinata, at si Bull, ang pinakamalaking ninja dog ni Kakashi. Habang nagaganap ang lahat ng yan, nag-umpisa na ring maghanap sina Deidara at Toby ng either si Naruto, si Kakashi, o si Sasuke. Habang lumilipad sakay ng Claybird, sinabi ni Deidara na may nakita siya sa 3, pero hindi niya sinabi kung sino, pinatago muna niya kay Toby. Si Suigetsu naman ay nakahanap kay Kyoya at Ginji, ang accountant at taga-bangko ni Kakuzo sa Akatsuki. Si Karen ay pinapunta ni Sasuke sa isang baryo para mangalap ng impormasyon tungkol sa Akatsuki. Sa hindi niya alam, nandoon din si Sakura sa parehong baryo.
Nahagilap ni Nabisyok at Shiba ang amoy ni Sasuke, pero galing pala kay Karen. Nagkasalubong sina Sakura at Karen, pero dahil hindi sila nagkakilala, nawala rin agad ang scent ni Sasuke. Habang naglalakad-lakad sina Naruto, Yamato, at Hinata, biglang sumulpot si Kabuto. Nagbigay siya ng dokumento tungkol sa impormasyon ni Orochimaru sa Akatsuki. Nang tanungin kung bakit niya ginagawa yun, sinabi ni Kabuto na utang niya kay Naruto. Ikinwento niya na mula pagkabata, ginagamit lang siya bilang spy, lipat ng baryo, tapos naging alagad ni Orochimaru. Nang mamatay si Orochimaru, parang nawala ang saysay ng buhay niya hanggang ma-realize niya na kahit si Naruto ay minamaliit noon, pero nagawa nitong magkaroon ng sariling pagkatao. Ipinakita ni Kabuto ang kaliwang bahagi ng katawan niya na parang balat ni Orochimaru. Sabi niya, kinabit niya sa katawan niya ang parte ng bangkay ni Orochimaru bilang paraan ng pagkapit sa dating amo niya. Plano niyang gantihan si Sasuke para kay Orochimaru. Pagkatapos nun, tumakas si Kabuto at hindi na nila nahuli. Sa isang open area, naramdaman ni Sasuke ang presensya ni Tobi at nakita niya si Deidara na lumilipad sa taas. Biglang bumagsak si Deidara at nag-drop ng 2 C1 bombs. Akala nila patay na si Sasuke. Pero nagulat sila nang malaman nilang nagsummon pala ito ng ahas para sumalo ng pagsabog. Naka-activate ang Sharingan ni Sasuke habang nakatitig siya kay Deidara na nakatitig din pabalik. Naiinis si Deidara dahil pinatay ni Sasuke si Orochimaru, sinasabing nagawa lang ni Sasuke yun dahil ipinanganak siya sa Uchiha clan. Gamit ang espada, sinalubong ni Sasuke si Deidara at Tobi. Tumalon si Deidara sa isang sanga ng puno para umiwas sa atake, habang nahati naman si Tobi pero hindi siya tinamaan. Ginamit ni Deidara ang kanyang clay para gumawa ng C1 clay spiders at inatake si Sasuke. Gumamit si Sasuke ng Chidori Senadorban para sirain ang mga spiders. Pero tumaas ang laban nang gamitin ni Deidara ang explosive clay dolls. Sinubukan ni Sasuke na itusok ang mga ito gamit ang espada, pero naipit ang espada. Dahil dito, gumamit siya ng taijutsu at pinahiran ang espada ng lightning release para putulin ang mga clay dolls. Pero, nagulat si Sasuke nang magsimulang magbago at maging mas maliliit na bersyon ng mga dolls at inatake siya. Habang tinatangkang i-evade ang mga ito, pinasabog ni Deidara ang mga dolls pero nakaligtas si Sasuke gamit ang body replacement technique. Nagdesisyon si Deidara na gamitin ang C2 niya at ginamit ang C2 Clay Dragon na may kasamang mga C2 landmines habang lumilipad. Subukang patumbahin ni Sasuke ang dragon gamit ang Chidori Sharp Spear, pero hindi siya umabot at nalaman ni Deidara ang limitasyon ng teknik sa 5 metro. Inakusahan siya ni Deidara na gamit daw ang teknik ni Kakashi, pero inamin din niyang maganda ang transformation na ginawa ni Sasuke. Habang si Tobi ay naglalagay ng explosive landmine sa paligid, pinapaputok ni Deidara ang clay missiles mula sa C2 Dragon at pinilit si Sasuke na pumasok sa pangalawang stage ng Cursed Seal para magamit ang mga pakpak nito at makalipad palayo sa panganib. Nakita ni Deidara na parang may sugat si Sasuke sa paa kaya pinaputok niya ang isa pang projectile missile. Ginamit ni Sasuke ang kanyang kaliwang pakpak para protektahan ang sarili, pero natanggal ang pakpak niya. Dahil dito, hindi na makalipad si Sasuke, kaya't ibinaba ni Deidara ang taas ng C2 Dragon at habang ito ay nangyayari, ginamit ni Sasuke ang manipulated shuriken technique at naghagis ng 2 malaking shuriken. Naiwasan ni Deidara ang mga ito, pero itinapon ni Sasuke ang espada at ginamit itong pangtapak para tumalon at gamitin ang taas ng kanyang pagtalon para habulin ang Chidori Sharp Spear at putulin ang C2 Clay Dragon. Habang ginagamit ang mga wire na kumokontrol sa shuriken, ipinako ni Sasuke ang 2 forearms ni Deidara sa dragon at sumabog ito. Nakaraos si Deidara sa pagsabog gamit ang Claybird na ginawa niya at galit na tinitingnan si Sasuke at ang Sharingan nito. Naalala niya kung paano siya pinilit sumali sa Akatsuki ni Itachi at kung paano niya kinapuotan ng Sharingan at si Itachi mula noon. Pagkatapos, ginamit ni Deidara ang pinakamalakas niyang clay, ang C4, at ginamit ito para gumawa ng isang malaking clay na bersyon ng sarili niya. Habang ginagawa ito, iniisip niyang ang orihinal na plano niya ay gamitin ang C4 Karura para patayin si Itachi. Ipinakawala ni Deidara ang C4 Karura at naglabas ng mga maliliit na nano-sized explosive clay bombs na nagdi-disintegrate ng mga selula mula sa loob, kaya't instant na namamatay ang tao. Akala niya patay na si Sasuke dahil dito, pero ginamit ni Sasuke ang Genjutsu, Sharingan para lokohin siya. Pagpasok ni Sasuke sa pangalawang stage ng Cursed Seal, inatake niya si Deidara mula sa likod gamit ang Chidori, pero sinadyang hindi tinamaan ang mga vital spots ni Deidara para tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ni Itachi. Nang magtanong si Deidara kung paano nakaligtas si Sasuke, sinabi ni Sasuke na nakikita ng kanyang Sharingan ang chakra bilang mga kulay kaya nakita niya ang mga nanobombs.
Pero, ang Deidara na hawak ni Sasuke ay isang clay clone lang at ang tunay na Deidara ay lumabas mula sa Claybird at hinawakan ang mga paa ni Sasuke. Gumamit siya ng bibig para gumawa ng isa pang C4 Karura, kaya nahulog si Sasuke sa bitag at hindi nakalabas habang tumatalon si Deidara mula sa ibon. Ginamit ni Sasuke ang Chidori para makatakas sa Karura. Pero ang mga C4 nanobombs ay pumasok na sa katawan niya. Ipinutok ni Deidara ang C4, akala niya patay na si Sasuke. Pero nakaligtas si Sasuke at tinadyakan si Deidara, tinatanong siya kung nasaan si Itachi. Nang tanungin ni Deidara kung paano siya nakaligtas, ipinaliwanag ni Sasuke na nakita niya ang mga hand signs ni Deidara gamit ang kanyang Sharingan at naisip na ito ay isang Earth Release technique na madaling matalo ng Lightning Release. Ipinakita ni Sasuke na sinubukan niya ang teorya noong tinamaan niya ang mga clay spiders ni Deidara gamit ang Chidori Senador Bon. Ngunit dahil nandyan si Toby, hindi niya alam kung ang kanyang atake o si Deidara ang nagpatigil sa mga spiders. Kaya, sinubukan niya ito muli nang tinusok niya ang kanyang espada na may Chidori sa isang landmine na hindi kontrolado ni Deidara. Nang hindi pumutok ang landmine, nakumpirma ang teorya ni Sasuke, kaya tinamaan niya ang sarili gamit ang Chidori para tanggalin ang mga nanobombs sa katawan niya. Sinabi niya kay Deidara na hindi Chidori ang tinatawag niyang lightning cutter na tinawag ito ni Deidara noong laban nila. At dagdag pa, sinabi niyang kung hindi gumana, mayroon pa siyang ibang teknik na itatago, kaya't nagulat si Deidara sa kakayahan ni Sasuke. Ngunit naubos na ang chakra ni Sasuke at napaluhod siya matapos maiwasan ng isang surprise attack mula kay Deidara. Na masayang tumawa dahil may natira pa siyang explosive clay at inihayag na siya ang nanalo sa laban. Pero galit na galit siya dahil hindi man lang nag-alala si Sasuke. Nasira ang composure ni Deidara at sumigaw siya kung gaano niya kinamumuhian si Sasuke at Itachi dahil sa kanilang kalmadong personalidad at kung paano nila ginamit ang dojutsu nila para madaling hatulan at hawakan ang kanyang art na hindi naman pinansin ni Sasuke na tinanong lang siya kung nasaan si Itachi at tinanggal pa ang Sharingan. Nalalong nagpasabog kay Deidara sa galit. Nagtanggal si Deidara ng kanyang shirt at ginamit ang mga ngipin sa kanyang palad para bunutin ang mga string na nasa ibabaw ng kanyang puso, ipinakita ang isa pang bibig. Ininom niya ang C0 clay at nagpa siya na magpapasabog na lang, sinabi kay Sasuke na ang saklaw ng kanyang atake ay umabot ng 10 kilometro at pareho silang mamamatay. Nagsaya siya dahil magiging maalala siya sa kanyang explosive art na magdudulot ng malaking crater sa lupa, habang si Sasuke ay makakalimutan. Pagkatapos, pinasabog ni Deidara ang sarili, sinasabi na ang tunay na art ay isang pagsabog. Habang pinasabog ni Deidara ang sarili sa kanyang suicide attack, nakita ang pagsabog mula sa mga kalapit na lugar, kaya't nagmadali ang mga miyembro ng 8-man squad at heavy patungo roon. Si Zetsu, isang miyembro ng Akatsuki, ay nakita ang pagsabog ni Deidara at batay sa lakas ng pagsabog, inisip niyang patay na rin sina Sasuke at Toby. Iniulat ni Zetsu ito sa mga ibang miyembro ng Akatsuki at sinabi ng leader ng Akatsuki na magluksa sila. Sinabi ni Kisame na nami-miss niya si Toby pero at least nakuha ni Deidara si Sasuke kasama niya. Habang umaalis na ang mga miyembro, lumabas si Itachi sa ulan at sinabi ni Kisame na parang umiiyak daw si Itachi at inaalok ang pakikiramay tungkol sa pagkamatay ni Sasuke. Pero sinabi ni Itachi kay Kisame na buhay pa si Sasuke. Napansin ni Suigetsu na nawala na ang ahas mula sa isang scroll na ibinigay sa kanya ni Sasuke, kaya ginamit niya ang isang patak ng dugo ni Sasuke na dala niya upang ipatawag si Manda, isang ahas ni Orochimaru. Lumabas si Sasuke mula sa ahas at ipinakita niyang tinawag niya si Manda at pumasok sa katawan nito upang makaligtas mula sa blast radius ni Deidara. Kahit na parehong tinamaan sila bago mag-teleport. Sumpa ni Manda kay Sasuke ang kanyang huling hininga dahil ginamit siya nito at ang kanyang Sharingan upang kontrolin siya at gawing pananggalang. Dahil may sugat si Sasuke, at kasama sina Jugo at Karen, umatras sila sa isang safe house kung saan inalagaan ni Jugo ang mga sugat ni Sasuke. Habang nag-aaway sina Suigetsu at Karen, nagsimula mag-manifest ang pagnanasa ni Jugo na pumatay, ngunit ginamit ni Sasuke ang kanyang Sharingan para tanggalin ang mga urges. Agad na nahulog si Sasuke sa pagkahapo, kaya't nagpa siya ang tatlong miyembro na manatili sa heavy sa ilalim ng utos ni Sasuke. Samantala, ang 8-man squad ay papunta sa crater kung saan natagpuan ng mga ninja hounds ang amoy ni Sasuke. Inanunsyo ni Kakashi sa kanila na ang isa sa mga amoy ay mula kay Deidara ng Akatsuki, na akala niyang patay na, at sinabi ni Shino na siguradong nakipaglaban si Sasuke kay Deidara. Habang pinag-iisipan ng team kung napatay na si Sasuke sa pagsabog o nakaligtas siya, kinumpirma ni Kiba na nakaligtas siya dahil naamoy pa rin niya ang mahina at faint na amoy gamit ang kanyang matalim na pang-amoy. Kaya't nagmadali ang team upang hanapin si Sasuke.
Sa ibang lugar, ang leader ng Akatsuki na ipinakita bilang si Pain at ang partner niyang si Conan ay nag-uusap tungkol sa mga plano kasama ang isang maskarang tao na ipinapakita bilang tunay na leader ng organisasyon. Sinabi ng maskarang tao kay Pain at Conan na buhay pa si Sasuke at malapit na itong lumapit sa kanila, pero pinaalalahanan sila na kailangan din nilang harapin ang Nine-Tails Jinchuriki sa lalong madaling panahon, at pinaalala sa kanila na si Naruto ay natutong gumamit ng mga teknik na kayang sirain ang dalawang puso ni Kakuzo at may mga makapangyarihang alyado din siya. Sinabi ni Conan sa maskarang tao na huwag mag-alala dahil hindi pa natatalo si Pain sa kahit anong laban. Tumalikod ang maskarang tao at ipinakita na siya ay walang iba kundi si Toby na nagsabi na magkakaroon siya ng kapangyarihan ng Sharingan dahil siya ang nag-iisang Madara Uchiha. Dumating si Jiraiya sa opisina ni Tsunade at sinabi sa Hokage na natagpuan na niya si Pain, ang leader ng Akatsuki. Nagdesisyon si Tsunade na magpadala ng isang unit para sa atake, pero pinaalala siya ni Jiraiya na hindi dapat magmadali, kaya't inalok niyang pag-usapan nila ang sitwasyon habang umiinom. Samantala, ang 8-man squad ay sinusundan ng amoy ni Kiba patungo kay Sasuke na natutulog at nagpapahinga mula sa mga sugat. Si Karen, na ipinadala para kumuha ng mga supply, ay naramdaman ng chakra ng mga shinobi at ng kanilang mga ninken at binalaan si Sasuke. Inutusan ni Sasuke ang Heavy na mag-move out at sinabi na ang dami ng forces ay nagpapakita na ito ay isang unit mula sa Konoha at hindi ang Akatsuki, dahil ang Akatsuki ay laging may dalawang tao sa team. Habang umaalis sina Sasuke at Suigetsu, tinanong ni Karen si Jugo na atali ang mga piraso ng damit ni Sasuke sa mga ibon upang madisperse ang amoy nito para mahirapan ang mga ninken na matuntun siya. Habang umiinom ng sake, sinabi ni Jiraiya kay Tsunade na si Pain ay naninirahan sa Amegakure. Isang liblib na nayo na nasa gitna ng mga lands of earth, wind at fire, isang lugar na madalas gawing battlefield ng tatlong bansa, kaya't marami itong mga refugee. Sinabi ni Jiraiya kay Tsunade na dahil sa pagkakahiwalay ng Nayon, hindi alam ng ibang mga bansa na nagkaroon ng civil war sa Ame at kalahati ng Nayon ay pinamumunuan ni Pain. Nag-aalala si Tsunade tungkol kay Jiraiya na mag-isa lang dahil iniisip niyang malakas si Pain upang maging leader ng mga makapangyarihang miyembro ng Akatsuki. Ngunit pinaalala ni Jiraiya kay Tsunade na isa siya sa tatlong legendary Sannin at kaya niyang mag-isa. Binanggit ni Tsunade kay Jiraiya kung paano nais ng kanilang sensei, ang 3rd Hokage, na siya ang magtagumpay bilang 4th Hokage pero tinanggihan niya ito, at kung paano siya nabigo nang hindi mapigilan ang paglalaho ni Orochimaru sa kadiliman, kaya't binantayan niya ang mga galaw ng kanyang dating kasama sa loob ng maraming taon. Sumagot si Jiraiya na may galit na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon, at naisip ni Tsunade kung kailan nga ba niya inisip na mamamatay si Orochimaru. Naalala ni Jiraiya ang mga lumang alaala nila kung paano si Tsunade ay nagsimula bilang isang flat-chested na babae at naging isang babae na may malaking joga, at kung paano silang pareho ay tumanda na kahit si Tsunade ay may hawak ng lahat ng alaala ng mga mahal niya sa buhay sa kanyang malusog na dibdib na nagpa-blush kay Tsunade. Sa kagubatan, sinabi ni Kiba sa grupo na nawala na ang amoy ni Sasuke kaya ginamit ni Naruto ang multiple shadow clone technique upang magkalat at hanapin si Sasuke. Nahanap niya si Itachi na nagsabi kay Naruto na gusto lang niyang makipag-usap. Nang tumanggi si Naruto na makinig at sinubukang atakihin siya, ginamit ni Itachi ang demonic illusion, Mirage Crow upang ilagay siya sa isang genjutsu. Habang naglalaho ang genjutsu, umalis si Itachi, ang natitirang team ay natagpuan si Naruto kaagad pagkatapos, ngunit itinago ni Naruto ang nangyari sa kanila. Samantala, nakarating si Sasuke sa isang Akatsuki hideout na natagpuan ni Jugo, at sinabi kay Heavy na maghintay na lang sa labas habang tinitingnan niya ito. Sa Konoha, handa nang umalis si Jiraiya nang sinabi ni Tsunade na ipatawag siya kung maging mahirap ang sitwasyon. Pinaalala ni Jiraiya kay Tsunade na hindi siya pwedeng umalis sa Nayon dahil siya ang Hokage, ngunit tinanong ni Tsunade kung bakit si Kakashi na lang ang pwedeng magtagumpay sa kanya, at kalaunan si Naruto din. Nagtawanan si Jiraiya sa mataas na pag-asa ni Tsunade kay Naruto, alam niyang ang kanyang pag-asa ay dahil pareho ng pangarap si Naruto sa kanyang kapatid at kasintahan, at siya lang sa tatlong iyon na hindi namatay. Sinabi ni Tsunade na ganun din si Jiraiya kay Naruto dahil tinuruan niya ito ng Rasengan. Ipinaliwanag ni Jiraiya na ginawa lang niya ito dahil sa nostalgia, dahil si Naruto ay parang si Minato no Mikoshi, ang kanyang estudyante at ang 4th Hokage. Inisip ni Tsunade na si Naruto ay kamukha ni Minato. Pero mas malapit sa personalidad ni Kushina Uzumaki, ang ina ni Naruto, na isang kunoichi mula sa Uzumaki. Sinabi ni Jiraiya na hindi siya nagkaroon ng anak pero itinuturing niyang anak si Minato at apo si Naruto. Nagdesisyon si Jiraiya na panahon na para umalis at umiiyak na sinabi ni Tsunade na sana ay bumalik siya ng ligtas dahil ayaw niyang mawalan siya.
Tinanong ni Jiraiya kung iiyak siya para sa kanya at mukhang gusto niyang aminin ang kanyang pagmamahal pero tinawanan na lang ito. Kaya't nag-blush si Tsunade. Dahil sa kanyang malas sa pagsusugal, sinabi niya kay Tsunade na ipagdasal na lang ang kanyang kamatayan para maprotektahan siya ng malas ni Tsunade. Nang magpaalam na siya, pinaalalahanan niya si Tsunade na mag-ingat sa route at tumango si Tsunade. Naglakbay si Jiraiya palabas ng nayon habang pinapanood siya ni Tsunade na ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Noong panahon ng pamumuno ng ikalawang Hokage, sina Jiraiya, Tsunade, at Orochimaru ay inilagay sa isang squad na pinangunahan ni Hiruzen Sarutobi na nagsagawa ng bell test sa trio. Nakuha ni Tsunade at Orochimaru ang parehong mga kampanilya samantalang si Jiraiya ay nakatali sa isang puno bilang parusa dahil sa kabiguan. Para pasiglahin si Jiraiya, ipinakita ni Hiruzen sa kanya ang kanyang summoning technique na nagpakawalan ng Monkey King, Enma. Dahil dito, nagdesisyon si Jiraiya na seryosohin ang kanyang training upang mapahanga si Tsunade. Na may crush siya at upang matutunan din ang summoning technique. Matapos ang ilang taon ng matinding pagsasanay, sinubukan ni Jiraiya ang summoning technique kahit hindi pa siya nakapirma ng blood contract sa isang hayop at napunta siya sa Mount Mayaboko, ang tahanan ng mga palaka. Sa Mount Mayaboko, natalo ni Jiraiya ang isang ahas na nagpahanga kay Gamabunta, ang batang palaka, na nagulat na makita ang isang batang tao. Dinala siya ni Gamabunta kay Fukasaku, isa sa dalawang Great Sage Toads, na nagsabi sa kanya na ipinahayag ng Great Toad Sage ang pagdating ni Jiraiya at may propesya tungkol sa batang shinobi. Ngunit kailangan muna niyang manatili roon at mag-training. Pinaghati-hati ni Jiraiya ang kanyang oras sa pagitan ng Konoha at Mount Mayaboko at pinabuti niya ang kanyang mga kakayahan sa mga sumunod na taon. Nang siya ay naging isang binata, dinala siya sa harap ng Great Toad Sage na nagsabi kay Jiraiya na balang araw ay magkakaroon siya ng isang alagad, isang revolusyonaryo na magdadala ng kapayapaan at katatagan o magdudulot ng pagkawasak. Idinagdag pa nito na nakita rin ng Sage na maglalakbay si Jiraiya sa buong mundo at magsusulat ng mga libro at iyon ang kanyang tadhana. Habang nagsisimula si Jiraiya sa kanyang paglalakbay, naghahanap ng kanyang tadhana, nakatagpo siya ng 5 shinobi na magiging bahagi ng 6 Paths of Pain. Ngunit ang kanyang paghahanap para sa kanyang alagad ay naputol nang magsimula ang ikatlong digmaang shinobi at napilitan siyang bumalik sa Konoha, kung saan nakita niya si Tsunade na nagluluksa sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Noaki, na namatay sa laban. Sumama si Jiraiya, kasama sina Orochimaru at Tsunade, sa digmaan kung saan sila ay naging kilala bilang ang Legendary Sannin. Dahil sa outbreak ng Third Shinobi World War, ipinadala ang Team Hiruzen sa Amegakure, kung saan nakaligtas sila sa laban-laban sa leader ng nayon na si Hanzo. Bilang gantimpala sa kanilang lakas, pinayagan sila ni Hanzo na mabuhay at tinawag silang Legendary Sannin ng Konoha. Matapos ang laban, napansin ng Sannin na sinusundan sila ng isang trio ng mga ulila na binubuo nina Yahiko, Konan, at Nagato. Kahit na iminungkahi ni Orochimaru na patayin na lang sila para matapos ang paghihirap. Nagdesisyon si Jiraiya na manatili sa Ame kasama ang tatlo hanggang sa maging malakas na sila at matutong ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang nagtatrabaho sa kanyang nobela sa kanilang hideout, dumaan si Konan at sinabihan si Jiraiya na may masamang nangyari kay Yahiko at Nagato. Nang makarating si Jiraiya, nakita niyang patay ang isang chunin mula sa Iwagakure na pinatay ni Nagato pagkatapos nitong atakihin si Yahiko. Nagtataka si Jiraiya kung paano napatay ni Nagato ang isang chunin nang hindi naman niya alam ang ninjutsu. At nagulat siya nang makita na may hawak si Nagato na Rinnegan, isang mahiwagang dojutsu na ginamit ng Sage of Six Paths na sinasabing may kakayahang magpapanatili ng kapayapaan sa mundo o magdulot ng kapahamakan. Naniniwala si Jiraiya na si Nagato na marahil ang anak ng propesya, kaya tinuruan niya ang tatlo sa ninjutsu sa loob ng 3 taon habang nagsusulat din siya ng kanyang unang nobela. Matapos matalo ni Yahiko, Nagato, at Konan ng shadow clone ni Jiraiya, iniwan niya sila at bumalik sa Konoha. Kampante na kaya na nilang mag-isa. Habang patuloy pa ang digmaan, nagpatuloy ang Sannin sa pagkakamit ng mga tagumpay sa laban-laban sa maraming kalaban gamit ang kanilang summoning technique upang tawagin sina Manda, Katsuyo, at Gamabunta. Pagkatapos ng isang laban, ipinagbigay alam kay Jiraiya ng isang palaka na namatay na ang 3 ulilang taga-Ame na nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan kung tama ba ang mga desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Nang maglaon, natapos ang ikatlong digmaang shinobi dahil sa ginawa ng isa pang alagad ni Jiraiya, si Minato no Makazi. Pagkalipas ng ilang panahon, binasa ni Minato ang nobela ni Jiraiya, The Tale of the Utterly Gutsy Shinobi, at humingi ng pahintulot kay Jiraiya na ipanggalan ang magiging anak nila ng asawa niyang si Kushina Uzumaki sa pangalan ng bida ng kwento. Na si Naruto, isang pangalang gusto rin ni Kushina.
Itinalaga si Jiraiya bilang ninong ng magiging anak na si Naruto at nagpatuloy siya sa kanyang mga paglalakbay habang inihahayag ng tagapagsalaysay na matatagalan bago pa magkita ni Jiraiya si Naruto mismo. Gamit ang kanyang hiding innatod technique, matagumpay na nakapasok si Jiraiya sa Amegakure. Si Pain ng Akatsuki, na may kakayahang maramdaman ang ulan, napansin na may intruder na pumasok sa kanilang nayon at inutusan si Konan na hanapin siya. Si Konan naman ay gumawa ng maliliit na origami ng mga ibon na lumipad sa buong nayon. Tumigil si Jiraiya sa isang gentleman's club kung saan sinubukan niyang lapitan si Tess-una na naaalala niya si Tsunade. Sinubukan niyang tanungin si Tess-una tungkol sa kinaroroonan ng leader ng Amei. Si Hanzo, ngunit sinabi ni Tess-una kay Jiraiya na wala na si Hanzo at ang kanilang nayon ay pinamumunuan na ni Lord Pain. Ginamit ni Jiraiya ang kanyang summoning toad chop technique upang hulihin si Ryusui, ang asawa ni Tess-una, at ang kasama nitong si Yudechi, papunta sa isang lugar na akala nila ay isang bar, pero ang totoo ay tiyan ng isang palaka. Habang nakulong sa loob ng palaka, sinubukan ni Jiraiya kunin ang impormasyon mula sa kanila. Nang tumanggi si Yudechi, binago niya ito at ginawa siyang palaka. Pinagbantaan si Ryusui ng parehong kapalaran, kaya't nagsalita si Ryusui at sinabi na si Hanzo, ang dating leader, ay pinatay ni Pain mismo. Hindi makapaniwala si Jiraiya dahil ang tatlong Sannin ay hindi kayang talunin si Hanzo. Idinagdag ni Jiraiya na may civil war ang Amei, kung saan si Hanzo ang namuno sa isang panig, ngunit sinabi ni Ryusui na matagal nang natapos ang civil war nila at pinalitan ito ng isang panahon ng kapayapaan ni Pain. Ang mga natira mula sa pamumuno ni Hanzo ay naglayang bawiin ang nayon. Ngunit pinatay ni Pain ang lahat ng kaibigan, kasamahan, kamag-anak, at pati ng mga sanggol na may kaugnayan kay Hanzo. Nagdesisyon si Jiraiya na tanungin si Ryusui tungkol sa Akatsuki, ngunit tumanggi si Ryusui magsalita. Sa kanyang tore, binuksan ni Pain ang isang nakatagong pinto at inilagay ang kanyang kasalukuyang katawan sa pagtulog upang magising ito sa ibang katawan. Nang tumanggi si Ryusui na ibigay ang kaalaman tungkol sa Akatsuki, iniwan ni Jiraiya si Ryusui na nakakulong sa tiyan ng isang palaka habang nagdesisyon siyang harapin si Pain ng mag-isa. Ngunit, dahil sa takot na mangyari ang pinakamasamang kalalabasan, niluwal ni Jiraiya si Gero Tora, isang toad na may scroll. Inutusan niya si Gero Tora na manatili kay Naruto sakaling siya ay mamatay, pero tumanggi si Gero Tora dahil hawak niya ang susi ng 8 trigram seal sa tiyan ni Naruto, at sinabi niyang walang kwenta ang ideya na magkaroon ng susi malapit sa kondado. Sinabi ni Jiraiya na kailangan ni Naruto ang susi balang araw, ngunit pinaalala ni Gero Tora na noong huling beses na pinayagan niyang malusan ang seal ni Naruto, pumasok si Naruto sa kanyang four-tailed form at naapektuhan ng Nine Tails, halos pinatay si Jiraiya. Sumagot si Jiraiya na ang ama ni Naruto, si Minato, ang 4th Hokage, ang nagsil ng Nine Tails kay Naruto para may dahilan at ipinagkatiwala sa kanya ang susi. Naniniwala siyang balang araw ay makokontrol ni Naruto ang kapangyarihan nito. Idinagdag pa niya na naniniwala siyang hindi aksidente ang pag-atake ng Nine Tails na nangyari 15 taon na ang nakalipas, at naniniwala siyang ito ay tinawag ng kamay, tulad ng ginawa ni Madara Uchiha noong mga nakaraang panahon. Lumabas si Jiraiya mula sa tiyan ng palaka habang nagkukunwaring si Ryusui, hindi alam na binabantayan siya ni Konan. Ipinagbigay alam ni Konan kay Pain na ang intruder ay si Jiraiya, ang kanilang dating guro, at sinabi ni Pain na kailangan nilang patayin siya. At inutusan si Konan na harapin siya hanggang sa makasunod siya. Inatake si Ryusui ng Dance of the Shikigami ni Konan, at inihayag ni Jiraiya na siya ay nakatago sa anino ni Ryusui. Habang tumatakbo ang tunay na Ryusui, tinanong ni Jiraiya si Konan kung paano siya napasama sa Akatsuki, nang huling narinig niyang namatay na ang tatlong Amei orphans, at tinanong din kung nasaan si Nagato at Yahiko. Nang malaman ni Jiraiya na si Konan ang anghel ng Amei at si Pain ang kanilang Diyos, inisip niya na si Nagato o Yahiko ang Pain. Sinabi ni Konan kay Jiraiya na papatayin siya dahil naglingkod siya kay Pain at sa ideolohiya nito. Habang inaatake siya ni Konan gamit ang Shikigami, tinapatan ni Jiraiya ng Fire Release, Flame Bullet at sinundan ito ng Toad Oil Bullet, pinahira ng langis si Konan at pinigilan siya. Dumating si Pain sa oras na iyon, at nang makita ni Jiraiya ang Rinnegan sa mata ni Pain, naisip niyang si Pain ay si Nagato. Tinawag ni Pain ang kanyang Giant Crustacean at ginamit ang Water Release, Wild Bubble Wave upang tanggalin ang langis kay Konan, pinakawalan siya. Binalot ni Jiraiya ang halimaw gamit ang kanyang buhok pati na si Pain mismo, hiniling niyang malaman kung ano ang nangyari kay Yahiko at kung ano ang plano ni Pain. Sinabi ni Pain kay Jiraiya na si Yahiko ay namatay, at inihayag na ang plano niya ay gamitin ang mga tailed beasts upang magdulot ng sakit sa buong mundo upang maiwasan ang mga susunod na digmaan. At pilitin ang mundo na mag-mature tulad ng ginawa nila ni Konan at Yahiko.
Gamit ang kanyang giant snake-tailed chameleon, nakatakas si Pain sa mga tali at naghanda siyang patayin si Jiraiya, sinabing siya ay isang tao lang habang siya ay isang Diyos. Sumagot si Jiraiya na siya ay higit pa sa tao dahil siya ay ang Toad Sage ng Mount Mayaboko at nagsimula siyang mag-summon ng Gam-Aken, isang higanteng palaka. Nagdesisyon si Jiraiya na gamitin ang Sage Mode niya sa laban-laban kay Pain pero kailangan niyang maghanda ng maayos. Pinagtagpo niya ang mga kamay niya at hindi ito binuksan para hindi makagambala sa preparasyon niya. Pinagkakatiwalaan ni Jiraiya si Gam-Aken na protektahan siya. Ginamit ni Pain ang camouflage para maging invisible habang si Jiraiya ay nagtatayo ng isang spherical detection barrier para matukoy siya. Tinawag ni Pain ang isang giant multi-headed dog. Hindi kayang talunin ni Gam-Aken ang mga aso dahil dama-dami sila tuwing tinatamaan. Sa kalaunan, napuruhan si Gam-Aken ng mock-honor siya ng mga aso at kagatin siya, kaya siya ay nasugatan ng malala. Ginamit ni Jiraiya ang summoning, crushing toad stomach para ilipat silang tatlo, si Gam-Aken at ang mga aso, sa tiyan ng isang palaka, kung saan nagsimulang sumipsip ang mga dingding ng tiyan ng palaka sa mga aso at naging sanhi ng kanilang pagkawala. Sinabi ni Pain na tapos na ang laban dahil nakatakas na si Jiraiya, pero si Jiraiya at Gam-Aken ay nahanap ang camouflage na si Pain. Naitama ni Gam-Aken si Pain's giant snake-tailed chameleon, ngunit tinawag ni Pain ang giant drill-beaked bird na bumagsak at bumangga kay Jiraiya at Gam-Aken bilang ganti. Tumakbo si Jiraiya palayo, hawak pa rin ang kanyang mga kamay habang hinahabol sila ng ibon. Ngunit, niloko ni Jiraiya ang ibon para makaharap siya at sinunog niya ito gamit ang fire release, flame bullet. Matapos gamitin ang mga shadow clones para tulungan siya laban sa giant ox at giant rhino ni Pain, sa wakas ay natawag ni Jiraiya sina Fukasaku at Shima, ang two great sage toads ng Mount Mayaboko. Sinabi ni Jiraiya na tinawag niya sila dahil may rinigan ng kalaban niya, ang mythical dojutsu na gamit ng Sage of Six Paths. Mas lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil naniniwala si Jiraiya na si Pain ay ang Child of the Prophecy, ang sinabi ng Great Toad Sage na magdadala ng kapayapaan o pagkawasak sa mundo. Dahil ang sitwasyon ay napapabilang sa pagkawasak, napagtanto nila ni Jiraiya at ng mga palaka na siya ang may tungkulin na patayin si Pain, na tinawag ang iba niyang paths. Tinawag ni Pain ang dalawang bagong katawan, ang Prey Path at ang Human Path. Nagulat si Jiraiya nang makita niya ang tatlong rinigan na may hawak ng kapangyarihan, nagdesisyon si Pain na samantalahin ang sitwasyon at pinapunta ang Human Path kay Jiraiya, pero binigyan siya ni Jiraiya ng roundhouse kick sa mukha at binulag siya. Sinubukan ni Jiraiya na sirain ang tatlong paths gamit ang Sage Art. Gomon, isang cooperation ninjutsu na ginagamit kasama ang two great Sage Toads, pero hindi tinamaan ang mga paths. Laking gulat ni Jiraiya kung paano nakaligtas ang mga ito sa atake, kaya't sinubukan niyang sirain ang Prey Path gamit ang Ultra Big Ball Rasengan, pero inabsorb lang ng path ang atake at naging walang silbi. Gumamit si Fukasaku ng smoke bomb habang si Jiraiya ay naglabas ng Senjutsu Influence Hair Needle Senbon, na naharang ng giant panda na tinawag ni Pain. Nagdesisyon si Jiraiya, Fukasaku, at Shima na tumakas gamit ang mga tubo, nag-iisip kung paano talunin ang tatlong Rinnegan wielders dahil hindi gumagana ang ninjutsu o taijutsu sa kanila. Dahil hindi gumagamit ng genjutsu si Jiraiya na alam ni Pain, tinanong ni Jiraiya ang dalawang palaka na gamitin ang kanilang genjutsu na hindi inaasahan ni Pain habang susubukan niya ang isang panganib. Dahil natutunan ni Fukasaku na pare-pareho ang pananaw ng tatlong paths dahil sa kanilang Rinnegan, pinapunta ni Jiraiya ang mga palaka para gamitin ang kanilang genjutsu, na may kasamang tunog ng palakang kumokruak na magpapakita ng lokasyon nila kay Pain. Habang papalapit ang tatlong paths, tinamaan ni Jiraiya ang isa sa kanila gamit ang fire release, big flame bullet. Pagkatapos na ay absorb ito ng path na kumpirma ang hinala ni Jiraiya, ang bawat path ay may isang kakayahan lang, kaya't ang animal path kanina ay nag-summon lang ng mga hayop para labanan si Jiraiya kaysa gumamit ng jutsu. Tinamaan ng Demonic Illusion Toad Confrontation Chant ng mga palaka ang tatlong paths at ginamit ni Jiraiya ang tatlong Stone Sword para tadterin sila. Habang umaalis siya, naniniwala siyang napatay na niya ang mga ito, bigla siyang tinamaan mula sa likod ng isa pang path na nagdulot ng pagkasira sa kaliwang braso ni Jiraiya. Pagkatapos, ipinakita ni Pain ang 5 iba pang katawan kasama na ang tatlong pinagsaksak na ni Jiraiya. Inihayag ni Pain na, Pain ay isang alias lang na tumutukoy sa 6 paths of Pain at napansin ni Jiraiya na tila kilala niya ang isa sa mga paths. Napansin ni Jiraiya na ang isa sa mga paths ay kamukhang kamukha ni Yahiko at nagtataka kung si Pain ba ay si Yahiko o si Nagato at bakit may 6 na Rinnegan wielders. Sinabi ni Pain na sila ay ang 6 paths of Pain at pinilit tapusin si Jiraiya. Gamit ang barrier, Toad Gourd Prison Technique, na-trap ni Jiraiya ang animal path at tinamaan ito ng kanyang Rasengan na nagtulak sa path papunta sa gastric acid.
Bago mamatay ang Pat, nakapagsaksak ito kay Jiraiya sa braso at dibdib. Nang mahulog ang forehead protector ng Pat, napansin ni Jiraiya ang peklat at naalala niyang nakipaglaban siya dito noon. Gusto niyang malaman pa ang tungkol kay Pain kaya tinangka niyang utusan ang two great sage toads na dalhin ang katawan ng animal Pat kay Tsunade. Ayaw siyang iwan ni Shima, kaya siya na lang ang nagdesisyon na mag-isa at si Fukasaku ay nanatili kay Jiraiya. Pag-akyat ni Jiraiya sa ibabaw ng lupa, tinignan niyang mabuti ang mukha ng lahat ng Pats at napansin niyang lahat ng mga ito ay nakatagpo na niya dati. Nadados niya ang pagkakakilanlan ni Pain pero bago niya masabi kay Fukasaku, sinakal siya ng isa sa mga Pats at pinagsaksak siya sa likod. Habang sinasakal siya at nagsisimula ng humina ang puso, napagtanto ni Jiraiya na siya ay namamatay na. Naisip niya ang kanyang buhay, kasama na ang pag-reject sa kanya ni Tsunade, ang kabiguan niyang mapatawad si Orochimaru, at kung paano hindi siya mamamatay ng kasing dakila ng mga Hokage na 3rd at 4th. Sa huling sandali niya, inalala niya si Minato at ang asawa nitong si Kushina. Kung saan sila ay nagtanong kay Jiraiya kung maaari nilang gawing pangalan ang Naruto batay sa pangunahing tauhan sa nobela ni Jiraiya dahil gusto ni Minato ang karakter na hindi sumusuko. Naalala ni Jiraiya na hindi susuko si Naruto dahil yon ang ninja way niya at patuloy itong lalaban hanggat kaya. Sinabi ni Jiraiya na bilang guro ni Naruto, hindi siya pwedeng sumuko. Sa pamamagitan ng lakas ng kanyang kalooban, napanatili niyang buhay siya at ginamit ang kanyang finger carving seal upang magsulat ng isang nakakode na mensahe tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Pain sa likod ni Fukasaku. Inatake sila ng 6 paths of pain pero nakatakas si Fukasaku habang nalunod si Jiraiya. Bago siya mamatay, sinabi niyang si Naruto ang tunay na child of the prophecy at kung paano magiging titulo ng sequel ng kanyang nobela ay The Tale of Naruto Uzumaki. Sa Konoha, si Tsunade ay nakaupo sa isang ledge na nakatingin sa isang ilog, napansin ng isang palaka. Si Naruto, na tumatakbo sa kagubatan, biglang huminto nang maramdaman ang kamay ni Jiraiya sa kanyang balikat, hindi alam na may liwanag na kumikinang mula sa itaas.